Lahat tayo nagkaka-crush. At syempre, malaya ka kahit na sino na gawin yon, di ba? Na magka-crush sa taong gusto natin, di ba? Na ma-inlove sa taong natitipuan natin, di ba? Normal yon at nararamdaman ng lahat yun. Pero kapatid, kung ayaw mong masaktan sa hinaharap, ito yung mga uri ng crush na dapat mong iwasan. Kung interesado ako malaman kung sino-sino itong mga to, tara, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo. Siyempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. May iba't ibang uri ng tao. At kung napapansin mo, itong mga ugali ng babanggitin ko dito sa taong gusto mo, sa taong crush mo, sa taong gusto mo makasama sa mahabang panahon, then siguro dapat mong pag-isipan o dapat ka na talagang lumayo. Ano itong mga to? Una, kapatid. Pag napapansin mo, nag-ghoster tong taong to. Well, sabi nila hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Hihintay mo pa bang umabot ka sa sitwasyon na susubukan mong mag-ghost muna ng crush mo bago ka tuluyang lumayo? Diba? Ayaw mo nang masaktan, ayaw mo nang umabot sa ganyang sitwasyon. Kaya kung napapansin mo, o may nagsasabi na sa'yo ng mga tao na, crush mo ghoster yan, nangiiwan yan sa ere. Kapag in love ka na dyan, lalayuan ka na yan bigla. Then kapatid, baka yan yung mga senyales na kailangan mo na siyang layuan. Na hindi siya worthy sa oras mo. Dahil mahalaga yung puso mo, mahalaga yung mental health mo, syempre, mahalaga ka dito sa mundo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is yung mayabang, yung bragger, diba? Yung tipong pinagmamalaki niya lahat ng mga bagay-bagay na meron siya. Well, normal yun, syempre, meron siya nun. Pero kung sobra-sobra na, then dapat mo nang iwasan. Bakit? Kasi imagine kung magkakatuloy ang kayong dalawa. Tapos, ganyan pa rin yung ugali niya, ganyan pa rin yung attitude niya na mayabang, mapagmalaki, di ba? Anong kahihinathan mo, di ba? Ikaw lang din yung mahihirapan. Ikaw lang din yung palaging mag-a-adjust. Ikaw lang din yung palaging iintindi. Na kaya mo naman sigurong gawin sa sarili mo. Okay lang na magka-crush ka sa kanya pero hanggang dun lang. Hanggang paghanga lang. So, kung kaya mo layuan mo na lang kasi mahawa ka sa ugali niya at ikaw din mismo maging mayabang, which is hindi makakabuti sa iyo at sa mga tao din sa paligid. Kaya kung kayang iwasan. Okay, proceed tayo sa ikatlo, yung nangmamahiya. Yes, kung may tao ka na nagugustuhan tapos nakikita mo na pinapahiya niya yung mga tao sa paligid niya, yung mga tao na nakakasalamuhan niya, di ba? It's a big red flag na rin, kapatid. So, paano kung ikaw na yung katabi niya palagi? Gugustuhin mo ba na mapahiya dahil pinili mo siya? Ginusto mo siya? Titiisin mo ba yung ugali niya na yun na namamahiya siya ng ibang tao? O ikaw yung pahiya niya? Gusto mo mangyari sa yun? Kung ganito yung crush mo, red flag yan. Huwag mo na ituloy. Hinto mo na. Kasi baka ikaw din yung mahirapan sa hinaharap pagka pinili ka niya. Okay? Proceed tayo sa ikaapat, which is yung nambubuli. Yes, tama po yung narinig nyo, yung mahiling mambuli. Okay lang yung asaran, yung kulitan, pero kung bubulihin niya na yung tao, bukod sa pinapahiya niya na yan, tapos binubuli niya pa, ako, wag mo nang siguro siyang piliin na gustuhin. Bakit? Kung nagagawa niya sa mga taong nakapaligid sa kanya, tingin mo, hindi niya magagawa yun sa'yo sa hinaharap kapag naging komportable na siya sa'yo, kapag naging okay na siya sa'yo at relax na siya at kampante na siya sa relasyon niyo, malamang sa malamang maulit niya yung sitwasyon na yan, sa'yo na. And syempre, ayoko mangyari yan, kaya ako gumawa ng ganitong video para paalalahanan kayo na may mga taong ganito sa paligid niyo na posible niyo magustuhan. Kaya kung napapansin mo na may bully kang crush, iwasan mo na. Okay? Proceed tayo sa ikalima, yung cheater. Diba? May mga tao na nagsasabi sa'yo na yung crush mo, cheater yan, manloloko yan, nambababae yan. Tapos ikaw naman si loko-loko din na gusto mo rin na gustuhin mo pa rin siya kahit ganito na nilalaman mo sa kanya. Ang ending, ito yung nasasaktan. Tama, mali. Diba? Again, napaka-precious mong tao. Napakahalaga mong tao. Huwag mo namang hayaan yung sarili mo na magtiis, manatili sa relasyon na hindi ka naman masaya. Kaya kung nakikita mo na yung crush mo may ganitong ugali, may ganitong traits na pwede siya manloko, pwede siya mambabae, pwede siya manlalaki, o pwede siyang umalis ng walang pasabi, na hindi nagsasabi sa hinaharap kung maging kayo. Then kapatid, ngayon pa lang, na-crush mo pa lang siya, layuan mo na. At baka hindi mo na mapigilan yan sa hinaharap pag nagustuhan mo siya lalo. Even if alam mo na manloloko siya. Okay? Proceed tayo sa ika-anim.
which is yung user, yung manggagamit. Yes, tama po yung narinig nyo. May mga tao rin talaga na user, di ba? Yung gusto kanila kapag may benefit ka sa kanila. Pero pag wala ka ng benefit sa kanila, check puwera ka na. Mostly nakikita natin yan sa mga taong malalapit sa atin, di ba? Na kapag mabait tayo sa kanila, okay yung pagturing nila sa atin. Okay yung pagtingin nila sa atin. Okay yung pagtrato nila sa atin. Pero pag wala silang maging sa atin, di ba? Masyado na silang nagto-talk shits about you, di ba? Sinisiraan ka nila, di ba? Nang nakatalikod ka. Kaya kung makakaiwas ka sa taong user, di ba? Lalo na kung crush mo parang siya, iwasan mo na, kapatid. Kasi ayun, masaktan ka sa inaharap. Kasi baka sooner or later, pag nakampante na siya sa relasyon, gamitin ka na lang niya. At kapag wala na siyang maging benefit sa'yo, wala na siyang maging sa'yo, iwanan ka lang din sa dulo. Ayoko mangyari sa yun, kaya maaari, iwasan mo na. Okay? At yun, kapatid, yung mga bagay na dapat mong iiwasan kapag napansin mo yung taong gusto mo na may ganitong ugali. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, tips tungkol dito na posibleng makatulong sa'yo. Kaya naman, please help me share din sa mga loved ones na posible rin natin matulungan ng video na ginawa ko. Para nakatulong na kayo sa kanila, katulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa about video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken